Hi guys! Welcome to Josephine Channel. Dahil wala tayong may content, ito na lang. Mga pasalubong na chocolate ni Papang. Ayan, ito yung mga pasalubong sa akin ni aking Mr. Meron siyang pasalubong, puro chocolate, karamihan. Dove. Tapos ito, Godiva dark chocolate at saka Hershey's. Actually, may tissue pang kasama. Hindi kasali yung tissue ha. Actually, dalawang boxes tong Hershey's na to. Kaso napamigay ko na. Tapos yung Godiva ganun din. At saka yung Dove. Ito siya. Alam nyo guys, ang sasarap din pala ng mga chocolate na to. Hindi kasi ako ganun kahilig sa chocolate. Gawa ng takot nga akong tumaba kaso no choice eh. Lagi niya ako binibigyan. Ito masarap to. Tsaka to. Kada pupunta siya rito, may dala-dala siyang ganyan. Kahit yung pag-uuwi yung mister ko sa Pilipinas, guys. Kagaya nung last time na pumunta siya rito, dala niya rin puro chocolate din. Sabi ko nga lalo akong tumataba. Ito ang sarap nito. Buksan natin ha. Para makita nyo. Alam ko naman eh. Ako kasi hindi talaga ako nagbibili ng chocolate. Nag-aantay lang akong bigyan niya ako. Tapos ito sabi niya pa dito sa chocolate na to. Dali. Itong Godiva na to guys. Sabi niya, ito raw yung puso niya. Sabi ko bakit itim na ba yung puso mo ngayon? Kasi nakalagay dark chocolate. Pero ang sarap nito. Hindi siya ganong matamis. Sarap siya. Mamaya ako kakainin ha. Baka hindi ako makalunok ng laway. Tapos ito rin. Ito gusto ko to. Itong yellow na to kasi para siya mayroong ano sa loob. Ito masarap. Meron siya palagi. Ang sweet, diba? Laging chocolate ang dala-dala. Tapos alam nyo guys, binila niya pa ako ng Anlin. At meron din siya sa aking dala-dalang. Ako may dala-dala din siya sa aking what's that? Saan nalagay yan? Meron din siya, hindi ko lang makita kung saan ko nilagay eh. May dala-dala din siya sa akin lip balm. Sabi niya kasi magtataglamig na. Kailangan may lip balm ka para hindi raw yung lips ko mag-dry. Ganun siya ka-sweet. Tapos meron din siya sa akin dala guys. Ito, labas ko nga dito. Yung mga pasalubong sa akin ni Jowa. Ayan. Dito nakatabi yung iba. Kasi nga mag-winter na raw. Ayan. Dinala niya rin ako ng anti-allergy. Kasi alam niya pag medyo na-allergy ako, madalas akong sipunin. At saka eto, Tylenol. Para daw sa sakit ng ulo. Sabi niya na mag-menopause ka na. Kaya kailangan mo yan pang tanggal ng sakit ng ulo. Ang dami-dami nito sa loob. At saka ito. Ang dami rin kaya isang bottle lang siya. Hindi lang ko naman laging nagagamit. Pero dinala niya rin ako nito. Dahil nga sabi niya marami daw ako masyadong mga ininom na kung ano-anong gamot. At saka yung mga foods daw. Ayan. Dinala niya rin ako ng Kidney and Liver Super Cleanse. Ito guys, 4 na bottles to. Para daw sa mga iniinom kung ano tsaka yung mga kinakain. Diba ang sweet? At saka ito pa. Itong omega 3 fish oil. Para daw sa circulatory tsaka sa heart. Yan, nakalagay heart health. 4 na bottles din to. Diba ang sweet niya? Tapos ito pa. Alam niyo, mahilig ako sa pabango. Actually, tuwing darating siya, lagi ako may pabango. Ayan. Ayan ang pabango na charan. Bigay niya sa akin. Hindi ko pa nabubuksan kasi hindi pa naubos yung dating binigay niya sa akin pabango. Tapos, ayan, dinila niya rin ako ng Anlin. Sabi niya, pampatigaso ng buto. At saka, meron din ako mga ganitong mga tea, green tea binila niya sa Hanoi niya na yan binili. Tsaka itong ito, detox flowers tea. Ayan. Bili niya sa akin. Tatapos akong bigyan ng mga chocolate. Sabay bibigyan niya ako ng tea for detox. Tapos naikwento ko rin sa kanya guys na sabi ko kailangan ko na maliit na notebook
Sabi ko, bibili nga ako ng maliit na notebook, listahan kung ano-ano. Alam mo ba pagdating niya, eto, madala siya sa akin mga maliliit na notebook. Ayan. Diba? Maliliit na notebook. Sumakay pa ng eroplano. Ayan. In USA. Eto. Diba? Ang cute. Nagpagod pa siya magdalanto. Kala niya na murang notebook dito. Yung nga lang may made in USA. Ito yung yellow color. Kinuha ko na. Nilistahan ko na ng mga kung ano-ano. Diba? Napakabait ng husband ko. Sana hindi magbago. Actually guys, yung pag-aasawa hindi naman ganun kadali. Siguro talagang binigay na rin ni Lord, kasi sabi ko kay Lord nung nabiyuda ako, Lord, ayoko po magsolo pagtanda ko, kasi parang buong buhay ko nagtatrabaho na lang ako sa ibang bansa. Hindi ko naman na maibabalik yung buhay ng late husband ko, kasi syempre kinuha na siya ni Jesus. Tapos yun, nagpipray ako. Mabait talaga siya kasi binigyan niya ako ng mabait na lalaki. Although, lagi kaming LDR, pero napaka-consistent niya naman. Araw-araw, na-update niya ako sa umaga. Alas 5 pa lang ng madaling araw dito. Tumatawag na yung ginigising na ako noon. Siya yung alarm ko. Pero minsan, hindi niya alam, nagigising ako ng 3 a.m. Tapos, pagkatapos na yung mag-uusap, magpe-prepare na ako ng breakfast. Yan, habang nagbe-breakfast ako, magdi-dinner naman siya, sabay din kami. So, napakabait, sana hindi siya magbago. Siguro talagang ganun. Sabi ko nga, Jesus, thank you, binigyan mo ako ng mabait na tao. Kasi ayoko naman ng habang buhay nagsosolo. Siyempre, yung dalawang anak ko mag-aasawa rin. In the future, di magsosolo ako. Tsaka kahit naman paano, pag wala na akong trabaho. Yung mister ko, kahit paano, mayroon din naman siyang magandang trabaho din naman kahit paano. Tapos alam nyo guys, sa totoo lang, kailangan din talaga ang tiwala. Sa totoo lang, yung mister ko na yan, every month pinapadala niya ako ng 2K to 3K isang buwan. Pero hindi naman dumadaan dito sa akin, diretso na dun sa bangko ko sa Pilipinas para daw may savings kami. Sabi ko nga, wag na, nakakaya. Pero talaga napaka-consistent niya. Monthly yan guys. Pero nililista ko kasi takot ako matulfo. Ayan, ang may listahan ako. Ayan, ang mga, ayan, makikita niyo yung mga panorito. Ayan. Diba? Nakalista lahat yun. Sabi ko nga sa kanya, maglista rin siya. Ayan, medyo mahaba-habang listahan na. Kasi, talagang nililista ko para walang sumbatan at the end. Baka bigla magbago ang isip. Diba? Kaya alam nyo guys, pray lang. Sa totoo lang, yung sahod ko naman dito sa pinapasokan to, sobra-sobra talaga para sa akin lang. Kasi yung dalawang anak ko naman may mga trabaho na sila, tsaka tapos na mag-aral. Bigyan ko man sila, hindi naman ganun kalaki. Yung sahod ko naman, mahirap naman kasi magkwento, pero sobra-sobra din naman talaga. Kaya yung sinasabing basher na bakit pa daw ako nag-YouTube, may maganda naman na daw akong trabaho at saka may apam ako. Diba? Parang nakakasama ng loob. Yung pag-YouTube, ang saya-saya kaya. Imagine, natututo akong mag-video. Tsaka parang nakikipagkwentuhan ka sa mga nagla-live. Ang saya-saya, nakakatanggal ng stress, ng lungkot. Diba? Kaya ako kapit lang. Siguro, pag yun talagang hindi ko na kayang mag-cellphone, ayoko magsalita ng tapos. Pero kasi naumpisahan ko na to Hindi kasi ako yung tipo ng taong madaling sumuko. Kahit anong hirap guys, lalaban at lalaban. Magpakita lang tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Marami magmamahal sa atin. Kasi, yun ang tama, maging mabuti sa kapwa. Huwag manghuhusga, huwag kang mapagsamantala, at higit sa lahat, mahalin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo, lalo yung magulang mo. Kasi pag mahal mo yung magulang mo, mahal ka rin ni Jesus. Yun lang guys.
Tara, umpisahan na natin kainin itong pa isa-isa chocolate para mabawasan. Salamat po. Salamat sa pakikinig ng drama.